Tayo po ay mapapanood ng live sa Banateros Brothers Facebook pages at syempre yung Banateros official Facebook page, syempre sa kapartner mo sa Balita at Serbisyo YouTube channel, and syempre yung SMNI News YouTube channel at rumble.com sa SMNI. Yan, o kayo, hindi pa kayo nakakapag-react patungkol doon sa yung sa Senate inquiry diyan sa KOJC siege nung Day of Infamy, June 10. Ako ba? So, kamusta? Alam nyo, kahapon, matindi talaga yung bakbakan ninyo regarding dito at nanonood nga ako. Pero ito, malinaw na puro kasinungalingan talaga eh. Puro kasinungalingan talaga itong mga nilalahat ni Marbil at nitong ni General Torre. At kung mapapanood nga natin doon, ay talaga namang dinurog or pinulbos siya ni Atty. Torrio na napakagaling na abogado. Lahat ng ibinabato niya sa KOJC at sa SMNI, pati kay Pastor Apollo Kibuloy, ay talaga namang nasagot or naipaliwanag ni Atty. Torrio. Schooled, ika nga. Schooled. Kumbaga, basag na basag. Pero sigurado ako maraming natutunan si General Torre at General Marbil kay Dean. Dean yan ng College of Law ng JMC. Mag-enroll lang ako dyan eh. Sigurado nga ako magbabaha ang mga babaha ang enrollees diyan ng mga gusto ko na mag-enroll diyan kay Atty. Torrio ng law dahil grabe talaga. Galing. Ikaw, Jay, bago natin ipasok tong balita, ano masasabi mo doon sa Senate inquiry kahapon? Bukod sa ang ganda ng Amerikano mo. Pinasin nyo pa. Mismo. Hindi, ang naano ko doon yung kay, doon sa tigapagsalita ni DOJ Abalos. DOJ? Ano ba yun? DLG. DILG. Kasi ang daming katanungan ng doon sa tigapagsalita na yun, pero walang ni isang nasagot. Ba't ganun? No. Good observation. Kaya hindi kasi, alam naman natin na yan, mga ako sa, kapag nagsalita yan, dire-diretso, di ba, si Abalos, pero nung time na yun, walang nasagot. Bakit kayo? Alamin natin yan mamaya kay Senator Bato. Yes, pero tayo kakapanayamin mamaya. Pero basahin muna natin itong balitang ito, present muna natin to. Bago yan, relasyon ng komunidad at ng kapulisan sa Davao City, ikinababahala ngayon ni Senador Bato de la Rosa kasunod ng patuloy na panawagan ng Kingdom of Jesus Christ na tigilan na ng Philippine National Police ang mga panggigipit na kanilang nararanasan ngayon sa ilalim ng kasalukuyang liderato. Si Ina Mortel, magbabalita. Masakit sa kalooban ni Senator Ronald Bato de la Rosa na marinig ang mga pahayag ng Kingdom of Jesus Christ laban sa kasalukuyang liderato ng Philippine National Police sa ilalim ni PNP Chief Romel Marbil at maging kay Nicolas Torre ng Police Regional Office 11. Ito'y dahil sa isinagawang pagdinig nitong Lunes sa kanyang komite sa pag-imbestiga sa ginawang operasyon ng PNP SAF at CIDG sa mga religious compound ng KOJC para magsilbi ng arrest warrant laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy at 5 pang individual. Muling binalikan ang karumal-dumal na nangyari noong June 10, 2024. Ibinahagi ni Sister Eleanor Cardona, Executive Secretary ng KOJC at Brother Carlo Catiil, Resident Minister ng Simbahan, ang labis na pagkatroma ng mga misyonaryo nang lusubin sila ng mga kapulisan, bitbit ang malalaking armas at suot ang kanilang full battle suit na animoy lulusob sa gera. Yung lulusob ka sa banal na dako, kung walang ginagawa kundi manalangin, magpuri sa Ama, magsisimba, at wala ibang tinuturo kundi pagmamahal sa kapwa, pagsusunod sa batas, at pagmamahal sa Diyos. For the first time in my life, I saw all those PNP personnel who were ready geared for war with all their ammunitions, yung mga baril na napakalaki. I did not know what to do. Nanalangin po kami sa time po na yon. Dinistorbo po ng mga kapulisan na para mga barumbado at parang susulo po ng gera, complete full battle gear po. Kaya po nagtakbuhan po kami doon sa gate. Akala po namin, Mr. Chair, magaling po yung mga intelligence po ng ating kapulisan at pinag-aralan po nilang mabuti. Natural po, Mr. Chair, nananalangin po kami, whole family nandun po lahat. Nung inakyat po nila, Mr. Chair, ang aming gate,
ang aming pong response, kami pong lahat kasabay mga bata, tumakbo na po kami doon to defend our place. Ibinahagi naman ng CEO ng KOJC na si Sister Nelida Lizada na hindi nila nararamdaman na ligtas sila kapag nakapaligid ang mga kapulisan sa Davao City kasunod ng marahas na paglusob noong June 10. Noon, pag makita namin ang pulis, tama yung sinabi mo, we are happy. We feel secured. You people, we feel secured because you are there. No? You are there sa kalye, nagbabantay sa amin. But now we don't feel secure. Nandun sa vicinity, yung iba sa kadamuhan, tapos may mga drone doon na nagsisiliparan. Kahit sa bundok, sir, mayroong drone. Matatandaan una na ring inireklamo ng KOJC ang patuloy na surveillance na ginagawa sa kanila, kabilang na ang pagpapalipad ng mga drone araw at gabi, kasabay ng mga ulat na mayroong listening devices sa paligid ng kanilang mga religious compound. Kaugnay dito, pinagsabihan din ng dating PNP Chief Senator Bato si Torre sa nangyayari ngayon sa Davao City. The way I heard it, the way I observed, na para bang Nick, na ang mga tao ay nagiging anti-police na sa Davao City. It's your job. It's your responsibility na sana, i-maintain mo yan. You reconnect with the community. Yun lang pag-iusap ko because nag-retire ako na police Davao talaga, iba ang feeling ko. Very proud ako sa aking community and my community was very proud of the police. Pinaalala din ni Bato na binuo nila ang tiwala ng taong bayan sa pulis na sa matagal na panahon ay umiiral sa Davao. Kaya hiling niya na sana'y hindi ito mawala sa ilalim ng liderato ng PNP ngayon. Masakit sa kalooban ko na yung pulis pala sa Davao hindi na pagkatiwalaan. Well, you know, we build that trust between the police and the community for a very long time. Mahal ng pulis ang kanyang komunidad. Mahal ng komunidad ang kanilang pulis. Ganyan po ang treatment namin sa Davao noon. Ngayon parang kalaban ng pulis ang community, kalaban ng community ang pulis nila. Sana ma-fix natin ito. Please, ibalik natin yung trust ng taong bayan sa ating kapulisan. Samantala, matatandaan na patong-patong na kaso na rin ang isinampa ng KOJC sa mga otoridad na nasa likod ng marahas na paglusob. Inaasahan naman na magpapatuloy ang naturang pagdinig sa Agosto 20. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Ina Mortel, SMNA News. Ayun na nga po at napakaganda ho nung nangyaring hearing na po yan at dahil po dyan makakausap po natin ang chairman po ng committee na yan, si Senator Bato. Magandang gabi po, Senator Bato. Kami po ang Banateros. Hello, sir. Magandang gabi sa inyo, mga Banateros. At happy birthday sa iyo, Banatbay. Thank you po. Thank you happy po, birthday. Sir. Maraming salamat po. Yung regalo daw po, Senator, pwede daw, wag na ibalot. Mahirap balot yung GS1. Bukas. Yung Africa Twin daw. Gabi na eh. Okay na daw yung Africa Twin na motor nyo, sir. DCT. Senator Bato, simulan na kagad natin ng banatan. Kayo, ramdam na ramdam namin yung nagsasalita kayo na parang yung respeto ng ilang mga citizen ho sa Davao, medyo naiba na ngayon. Hindi katulad nga nung dati na sinasabi nyo kapag may checkpoint, pinapalakpakan. Ngayon, parang natatakot na po yung mga taga Davao doon sa ano. Ano masasabi nyo dito sa narinig ninyo mula sa mga taga KOJC na nangyayari ho sa harap ng kanilang compound wherein walang mga plaka, yung mga kotse, walang mga plate name, nakatago mga muka at naka-shades po. Ano Personally, po masasabi niyo? na ano mo yun na-experience natin yun. Pinuntahan po namin personal yun kasi dinouble check namin kung totoo nga. Talaga hong sir, nung palapit kami, bigla nagtatakip, tas nag-shades. Tapos ayaw magpakita, wala talagang mga nameplate. So, ano kaya ito? Anong masasabi niyo dito? Well, ako, kahit na ako'y retiradong pulis, para sa isang civilian, kung titingnan mo yung ganyang kasi presensya, talagang very intimidating. Very intimidating at tingnan mo, walang nameplate. Hindi mo kilala just in case you want to file a complaint.
Sino i-complain mo ngayon na walang pangalan yung pulis na andyan? Mukha naman, kahit na picturean mo sa cellphone, hindi pa rin ma-identify dahil nakatakip yung mukha. So that is why it produces parang mistrust ng mga civilian doon sa kanilang pulis. Parang hindi na sila na alam natin na may nangyari yung pag-raid. That was very traumatic on the part of the members of KOJC. Tapos ngayon, halos araw-araw, gabi-gabi daw, ganito presensya ng mga kapulisan sa harapan nila. So, kung ikaw ay membro ng KOJC na nandoon sa loob, abay, siguradong ma-intimidate ka at you will not feel comfortable kapag ganon. At yun nga, kahit na malayo, mayroon daw nagpipicture. I don't know bakit ganitong style ang kanilang ini-employ na imbis na limang tao lang naman yung hinahanap nila na may warrant of arrest. Bakit kailangan pa nilang kalabanin yung buong community ng Davao dahil sa hinahanap nila na 5 tao na may warrant of arrest? I think that's a very wrong approach. Sir? Dahil imbis gusto mong mahuli yung 5, paano mo mahuli? Lalong hindi mo mahuli dahil wala ka na suporta sa komunidad. Hindi ka na magkakuha ng suporta dahil sila ay na-alienate na sa inyo. So I advised yesterday the regional director, si General Torre, na you adjust accordingly. You have heard already the complaints of the members of KOJC, and aside from that, you have heard also my own personal advice as dati niyong Chief PNP, na mag-adjust ka accordingly para ang tao ay hindi mapapraning sa inyo doon. So, Sir, sabi naman niya na he will adjust accordingly. At kanina lang may natanggap akong message coming from, I think that somebody from the church of QJC, nagsabi na, Sir, maraming salamat doon sa hearing mo at ngayon malinis na yung harapan ng aming compound. Tinanggal na yung mga nakahambalang ng mga sasakyan at naalis na yung mga yung mga kampo-kampo ng pulis. I was not able to validate it dahil hindi pa ako nakauwi ng Davao, pero at least may nag-info sa akin na ganyan. I hope that's true and it will continue para mag-normalize na yung sitwasyon dyan dahil for all we know, hindi lang yan siya place of worship, hindi lang yan siya religious place, kundi eskwelahan. Educational institution yan, eskwelahan yan. May mga bata nag-aral na babathered dahil sa presensya nila. So kailangan we have to restore normalcy sa lugar na yan para naman hindi apektado yung mga kabataang nag-aaral. Senator, ang tanong kasi dito wala ho ba tayong batas na sabi nga ni sa opening speech ni Atty. Torion, baka pwede ho tayong gumawa ng batas na i-criminalize ang mga hindi pagsuot ng nameplate ng mga kapulisan. Kasi sobra ho obvious talagang tinakpan, hindi wala ho. Sana kung may operation, wala akong problema kung may operation, talagang kailangan sa safety ng ating mga kapulisan. Pero ito iba ho ito community ho wala naman pong kriminal doon sa kalsada at lahat po ay chine-checkpoint, hindi lang naman po mga taga KOJC. Lahat ng mga taga Davao City chine-checkpoint. Wala ho ba tayong pwedeng gawing batas diyan bilang senador na ipagbawal yan? Pag sa checkpoint, wala man lang team leader na nakasulat doon, pati yung plaka ng mga sasakyan, nakatakip. Actually, pwede tayong gumawa ng batas dyan na banatbay. Pero, may nakalagay na kasi yan sa kanilang police operating procedure, police operational procedure, na dapat kung mag-checkpoint ka, may mga requirements yan. You have to conduct your checkpoint in a well-lighted place. Meron kayo naka-park na marked vehicle at lahat ay naka-properly uniform. So in this case, masasabi natin na proper uniform sila dahil that is the prescribed uniform ng kanilang SWAT. Kaso nga lang, if you are dealing kung SWAT, ganyan, dapat nandoon ka tactical operation, hindi yung ganyan na ginagawa mo na nagkakanda ka ng checkpoint na ganyan. Dapat ang nagkakanda ng checkpoint na ganyan, either yung nakapatig or yung mga
naka-blue uniform na police para friendly ang dating, hindi ganyan na intimidating. Yung mga ganyan formal panggira na yan, tactical uniform yan Kaya- Dapat diretso na sa operation. Kaya lang, Ganun Sen, na forma. ang problema po pagka ganyan, tulad yung sinasabi nyo, yan po ay protocol na dapat pag nagaganyan, meron nameplate. Ang problema, pag inutos na ng taas, yun lang laging problema Pag sinabi na lang, utos sa taas, wala na ang magawa. Pag may batas po kasi, pwede ho silang kasuhan sa husgado pag may nakitang ganyan. Baka po sir, pwedeng, kasi yun ang, marami yung nagko-comment ang netizen, yun ang talagang sinasabi nila. Para maging feel safe kami, sana may pangalan sila. Sana meron, mapapakilanlan sila. Pag mga checkpoint, kung operation, normal naman at nagtatago, kailangan itago mga identity ng ilang pulis. Pero pagka checkpoint, sana may ganun. Yun ang kahilingan nila ng ating mga kababayan. Pwede natin gawan yan ng batas. Pero in the first place, dapat administratively nakukosyon sila dahil hindi dapat ganyan ang forma pag maganda ka ng checkpoint. You wear your proper uniform. Hindi dapat ganun. So, dapat may administrativong pananagutan sila kung gugustuhin ng kanilang mga higher-ups, no? Pero yun nga, in the absence of any legislation, you cannot you cannot punish them without the law na nagpapunish sa ganung klaseng actuation. Ayun, Senator Bato, ito gusto ko lang matanong, tama ba tong diskarte ni Sir Torre? Kasi sinabi niya bilang pulis, hindi naman, ako po obviously hindi naman pulis. So hindi natin alam kung yung sinabi niya ay tama. Kasi parang gusto niya nang manirahan sa loob ng KOJC. Dahil dapat daw papasukin doon 1,500 na pulis para halughugin, magstay doon ng 1 month. Kasi malaki po yung lugar Yan yung sinabi niya. Yung ba ay tamang diskarte ng isang pulis? Mali yun, mali. Hindi ka pwede magstay sa lugar. Sa'yo ba yung lote na yan? Sa'yo ba yung property na yan? Bakit ka mag-standby dyan ng 1 month? Kung ang hinahanap mo i-covered ng warrant of arrest ay 1 o 5 tao, yun lang hanapin mo. Hindi mo pwede i-occupy yan. Pwede mong i-occupy yung property ng Kingdom of Jesus Christ. Anong basis mo? Meron kang court order na i-occupy yung property na yan? Wala. Ang basis daw niya, Senator Bato, kasi napakalaki ng lugar. Actually, nabanggit niya pa yung merong lagusan sa airport, ilang hectares daw yun. Ilang pinto, tapos meron pa raw secret door. Kaya nga pati hinalungkat nila, pati yung aparador, yung ihilahin mo yung aparador, ang pagkakaalam ko, ito po ay warrant of arrest, hindi po search warrant. Nagtatanong ako, kung kasya ba si Pastor Kibuloy doon sa aparador, kasi daw yung pinagbubuksan, pati kaldero pinagbubuksan to justify na pati ref na mayroon kasi mga secret door, baka doon daw yung ba ay tamang intelligence na galing sa isang pulis? Senator Bato? Mahina. The mere fact na kahit anong ginawa nila, hindi nila nahuli, kulang talaga intelligence nila. And the mere fact na they operated simultaneously 4 different locations. At the same time, looking for those people, ano klaseng information yun? Napakalayo. So maliwanag napakalayo na sa information. Maliwanag so, para na lumalabas na fishing expedition yung ang ginagawa nila. So kasi po yung halimbawa yung patungkol doon sa meron daw naman kasing live po yung warrant of arrest yan ang punto nila. Hindi ba legally dapat doon sa lugar na yon or isang araw lang sila dapat nandoon. Hindi pwedeng live daw yung warrant of arrest at kahit kailan pwede sila, kasi itong bandang huli meron silang discarding hindi na naman maganda. Meron silang pinagtututukan dyan sa paakyat dyan sa Prayer Mountain. Sa Tamayong. So yung mga ganun na ginawa nila, mananagot sila dyan. Mananagot sila. Kailangan ninyo i-document lahat yan at i-complain. Pailan ng kaso yung mga ginagawa nilang panunutok. Well, anyway, Senator Bato, well documented naman po yan sa SMNI. Yes, Master Judea.
Alright, so Senator Bato, magandang gabi po. Pasensya na, medyo boses natin. Anyway, Yes. congratulations po doon sa hearing ninyo. Kahit papaano, nagkaroon po ng konting development, nawala na po yung mga nakatambay dyan sa harap ng KOJC. So, salamat po doon sa ginawa nyo. But anyway, isa po kayo sa mga dahilan kung bakit po naisaayos ang kaguluhan dyan sa Davao. Noong kayo po ay namumuno, kasama ng mga Duterte. On a personal level po, sa nangyayari sa Davao ngayon, sabihin na natin na kayo ordinaryong Pilipino, hindi po kayo senador or hindi po kayo naging polis. Ano po yung personal na nararamdaman nyo ngayon dyan sa nangyayari sa Davao? Kahit na ako'y retired na police, Master Julia, kahit na ako'y senador, still hindi pa rin ako komportable sa mga pangyayaring ganun. I can feel the sentiment of the Davaoenos, kung anong sentimento nila ngayon sa mga pangyayari. Maraming nagreklamo. Kaya nga, I am broken-hearted pagdating sa relasyon ng pulis at ng komunidad ng Davao City. Sayang yung pinaghirapan natin noon na i-establish yung trust, yung love ng tao sa kanilang pulis at ng pulis sa kanilang community. Ako yung nasasayangan. Dapat hindi ganon talaga dapat. Senator Bato, follow up lang po, ano po kaya itong nangyayari na to? Ano po sa tingin nyo? Ito po ba ay inggit? Ito po ba ay politically motivated? Kasi parang may narinig po ako na statement ni General Torre na parang sinasabi niyan, akala ko ba magagaling kayo dito sa Davao? Akala ko ba lagi kayong number 1 sa mga kompetisyon dito sa Davao? Tapos, parang ang pinag-uusapan doon ay itong paggamit ng CCTV dyan sa City of Davao. Ito yung issue na parang sinabi ni Mayor Baste na sasampalin daw niya itong si General Torre. So sa tingin niyo po, ito po ay inggit dahil hindi sila manalo-nalo sa mga kompetisyon, laging Davao ang nananalo. Ano po sa tingin niyo? Naghalo-halo na yan, Naghalo-halo na yan. At kung ikaw, regional director ka, biglang salta ka dyan sa Davao, hindi ka man lang na-assign dyan ever since, biglang dating ka dyan, at ganyan kagad ang pinagsasabi mo, despite the fact na alam mo ang record ng Davao City Police Office kung ano ang kanyang prestige na pinanghahawakan, kanyang Hall of Famer yung Davao City Police Office. Opo. Alam mo yan, hindi ko naniwala na hindi niya alam yan. But despite the fact na ganun pa rin yung actuation niya, ganun yung treatment niya sa unit, ibig sabihin yan, may mga patagong instruction sa kanya na dapat ganitong gawin mo, i-pressure mo sila, i-continue the operations para mayanig yung mga tao. I am sure may mga instructions na gano'n. I-deny man nila o hindi nila ako pwedeng utuin. Opo. Alam ko may mga instructions na nangyayari. Hindi yan gano'ng katapang na magdating dyan na ganito dapat agad ang ginagawa kung walang instruction. May nag-instruct dyan. Jay Guevara, may tanong ka kay Senator Bato. Magandang gabi, Senator Bato. Jay Guevara nga po pala. Yes, Jay. On mo. Sorry, naka-mute Sayang, minsan lang mag-English si Jay. Minsan Hindi lang pa ako narinig. mag-English, hindi pa narinig. So, magandang gabi po, Senator Bato. Yan. Ganda gabi mo, Kuya. Jay Guevara po. Yan. Bali, Jay. kasi ang tanong ko lang po sa inyo, hindi po ba kayo nangangamba na baka gayahin ng mga sindikato itong ginagawa ng mga kapulisan dyan sa KOJC? Kasi sa totoo lang po, pangit po yung ginagawa nila kasi wala silang mga nameplate. Maaring gayahin po ng mga halangang bituka na mga sindikato sa iba't ibang lungsod ng Pilipinas yan. Hindi ba kayo natatakot sa ganun na baka gayahin yun? Alam mo, pwede. Mayroon na akong naimbestigahan na
yung Vice Mayor no ng dito sa Apari, Cagayan na bumiyahe, minonitor yung kanyang movement, tapos pagdating sa dito banda sa Nueva Vizcaya, chinikpoint sila ng naka-uniforme ha, na mga pulis. Pagkatapos nirat-rat, pinatay yung mayor at saka yung vice mayor at saka yung mga kasamahan nila. 6 sila sa loob ng isang van, ubos, patay. Naka-uniforme yun. Pero hindi yun mga pulis, mga kriminal yun. So yung concern mo, pwedeng mangyayari yan. Anywhere, anytime. Kung hayaan natin na ganun palagi gagawin natin mga pulis, kayang-kayang kukopyahin yan ng mga kriminal. Kahit na nga ay kriminal, mas magpakita pa yun ng nameplate dito. Nagawa pa yung nameplate para silang totoo talaga. Kayang-kayang gawin ng mga kriminal yan. Yun nga po Senator Bato. Alam nyo, yung mga netizen, ang tawag na ho doon sa mga kapulisan natin na nandyan sa harap ng KOJCI, PNPA na ang tawag nila. Dahil hindi na natin alam kung pulis ba talaga sila, kasi kami pinuntahan namin doon at kinausap namin sila. Ultimong istasyon ho nila, ang tagal nilang sabihin kung saang istasyon sila. Medyo ang pangit lang ho niyan, kasi alam naman natin dito na isa rin po kayo, Senator Bato de la Rosa, sa mga nagpaganda ng imahe ng mga kapulisan dito sa ating bansa, no? Tapos ngayon mismong mga kapulisan din ho natin yung nagbibigay ng daan para pumangit ang imahe nila sa mga kababayan natin. Kaya nga, through that hearing, nalaman natin lahat-lahat at naiparating natin sa liderato ng PNP yung mga obserbasyon at mga hinaing ng ating mga kababayan. So I hope mag-adjust sila properly, at kung hindi sila mag-adjust, then this will lead to nowhere, yung ating ginagawa. Yes, okay, Senator Bato, si Boss Dada po. Ano lang po, update lang po tungkol doon sa mga checkpoints or mga police visibility dito sa compound or sa vicinity ng Jose Maria College. Sa harap, nawala na po. Maraming salamat dahil doon sa inyong matapang na pag-utos sa kanila or pag-request na sana alisin na dahil naaantala yung maayos na pamumuhay ng mga taga-compound. 100 meters, meron pa rin po, pero wala na yung mga nakaitim. Ang meron na lang ngayon is yung mga parang mga naka-camouflage na, pero mga ano pa din, mga halos full battle gear pa din naman sila. And yung ibang part is mga highway patrol group na wala na yung nakakatakot na mga nakaitim, na mga parang mga nakaswat na mga mga naka-uniform. Kaya kahit papaano, hindi sinunod naman nila yung inyong request na umalis doon sa mismong harapan. Pero nandoon pa rin po sila, which is okay na rin. May at least meron tayong development na nakikita. Hindi na ba, Boss Dada, hindi na ba nakatakip yung mukha? Wala namang cover? Ano po, yung mga HPG, wala naman na po. Nakalabas naman po na yung mga mukha nila. Pero meron pa rin pong mangilan-ngilan na parang camouflage na... Ayan po sir, nasa screen natin ngayon. Pero ano na din po, napakalaking improvement from this past couple of weeks na talaga namang nakakatakot talaga dyan sa party na yan. Ang tanong ko po ngayon sa inyo, sir, ito po, marami po kasi kami mga nakikita or naririnig na mga sinasabi ni General Marbil and Torre na hindi po namin sinasangayunan. Pero gusto po namin marinig yung inyong opinion. Sinabi po kasi ni General Marbil na kung susundin po nila yung rules of engagement, wala na po silang mahuhuling kriminal. Noon po bang panahon ninyo, do you strictly adhere doon sa rules of engagement in terms of yung pagsaserve ng warrant of arrest sa isang suspect? Well, alam nyo, kaya ginawa yung police operational procedure or rules of engagement para sundin, hindi para baliwalain. So,
any deviation from that manual, any deviation from that police operational procedure, ay may kaukulang administrative sanction yan. Magkakaroon sila ng administrative case kapag hindi na sinusunod yan. So mali po yung sabihin natin na wala nang mahuling kriminal kung hindi susundin yung aanin mo pa yung police operational procedure kung hindi mo sundin. Di ba? I disagree. Okay, thank you very much. Isa pa pong tanong natin, sir. Dito naman po kay General Torre, tila mo hindi niya kinikilala ang SMNI as a legitimate media. Kasi sinasabi niya, mabuti sana kung yung nagpupunta doon mga mainstream. So, alam naman po natin na hindi pa naman po kansilado ang prangkisa ng SMNI. Yan po ay kinansila pa lamang sa Kamara pero nakabinbin pa po yan dyan sa Senado. So, ano po ang inyo pong opinion tungkol doon? Well, nagkamali siya doon sa sinasabi niya. Nagkamali siya sa sinasabi niya na hindi part ng mainstream media yung SMNI. Matagal na mag-part ng mainstream media yung SMNI. I disagree. I disagree yung sinasabi niya. Dapat i-correct niya yun. Meron po kasi isang instance, Banat Bay, na Senator Bato and Banat Bay, may isang instance na meron po silang operation dyan sa Tamayong na hinarang po yung mainstream media na SMNI, hindi po pinapasok dahil delikado daw po pag sila ay pumasok doon. So nagrereklamo itong mga reporters natin na nandiyan na papunta sana dyan na yung ibang mga private vehicle naman pinapalusot pero sila lang daw yung pinigilan, yung SMNI. Kung safety ang pag-uusapan, dapat lahat ay hinarang, di ba? Opo. So ibig sabihin, SMNI lang ang hinarang dahil kanila yung property na kanilang nire-raid. So, ano ba, kinakalimutan na nila yung freedom of the press na pag ikaw na sa media ay dapat hindi pipigilan yung pagkukover mo sa mga pangyayari na nangyayari sa ating palibot. Meron ba ginagawang violation of law? Yung SMNI na yan na crew, ba't mo binabawalan na papasokin? Wala naman. So, in that case, halata na merong ibang konsiderasyon yung kailang pagharang. Senator Bato, pasensya na kung medyo maglalabas lang tayo ng init ng ulo sa inyo kasi kayo naman po ay dating PNP chief at kayo taga Davao. Alam nyo, marami sa mga netizen, buisit na po kay Marbil at dito kay Torre dahil galing na rin po sa inyo ang daming mga maling ginagawa. Pati inamin niya po sa Senado na kung susundin natin ito, wala na tayong mahuli. So literally, sinasabi niya, huwag natin sundin para may mahuli tayo. Sir, kung kayo ang PNP chief, eto, tanong lang po ito, kung kayo ang PNP chief at ito ang mga tauhan nyo, hindi nyo ba sisibakin ito mga to? Hindi nyo ba kakasuhan? Hindi, kasi nakakainis na literal na inaamin. Literal nila sinasabing may jurisprudence. Yung jurisprudence nila, mali pa. Kasi doon ay, ang pinag-uusapan doon ay hindi ho sa lupa at hindi ho yun, foreign foreign ship. So ibig sabihin, maling-mali ho talaga. Ano ho ba, kung nga kayo ang PNP chief, hindi nyo ba ito didisiplinahin? Imagine mo na lang, Banat Bay, kung anong gagawin ko. Yawn. Imagine mo hindi na. Kasi naalala ko yung, naalala namin, kitang-kita namin yung mukha nyo noon, nung panahon ni Pangulong Duterte at may mga pasaway na mga pulis. Pinapipila nyo yan Oo, pinapipila nyo. Ginaganon-ganon nyo di ba? Ngayon, walang ganon. Oo, kaya lang, naintindihan nun namin, dahil kayo senador ngayon, kaya hindi nyo naman pwedeng ganunin sila dun sa Senado. Pero, kitang-kita ho natin yung kapalpakan, kitang-kita ho natin yung abuse nitong mga kapulisan natin. At ang nakakainis, sir, galing pa sa PNP chief ito. PNP chief ang magsasabing, kung susundin namin yan, wala kami mahuhuli. Ano kaya magiging reaction ng mga nasa ilalim? Di ba, PNP chief natin sabi, pag sinundod natin yan, hindi na natin makakahuli. So, siyempre isipin nila, wag na nga lang talaga natin sundin yan.
Hindi ho ba kayo nababahala doon sa ganung klaseng statement ng isang PNP chief? Well, unang-una, pasensya na lang kung hindi ko masyadong natuunan ng pansin yung statement niya na gano'n. Otherwise, had it come to my attention, kung klaro yung pagkakuha ko sa sinabi niya, I don't know what I was doing at that time na sinabi niya yan. Baka nag-uusap kami ni Senator Bernard Padilla or whatever. Basta hindi masyadong klaro sa akin yung sinabi niya gano'n. Kung naklaro ko lang yon, sana na-confront ko na kaagad siya. But anyway, since sinabi niya yan, I really disagree sa sinabi niya gano'n. Mali po yun. It sends a wrong signal doon sa mga tauhan mo. Ikaw pa naman ang chief PNP. It sends a wrong signal sa mga tauhan mo na okay lang pala na hindi natin sundin itong police operational procedure. Yung chief PNP natin mismo nagsasabi na wala tayong mahuhuli kapag sundin natin itong lahat. Hindi maganda po coming from a chief PNP. Isa pa, sir, Senator Bato, isa pa ho nga nung na medyo nakita natin na parang napangaralan ni Attorney Torion, itong si PNP chief dahil doon sa maling jurisprudence. Wala ho ba kayong naisip na pwedeng gawin nating batas na isa sa mga i-require natin bilang isang PNP chief ay abogado? Hindi ho kasi, di ba, isipin natin, ang PNP ang nag-e-execute ng batas. Execute kayo ng batas, and yet, you do not know the law. Particularly doon sa jurisprudence. Kasi binulong lang sa kanya nung katabi niya, yung jurisprudence, tapos mali naman pala, literal. Hindi ho ba pwede nating, yun ang nire-request ng taong bayan, hindi ba pwedeng i-require? Di ba ang NBI nga po, kailangan abogado, o di kaya CPA, dahil importante na pag pinapatupad yung batas, alam mo yung batas. Yung problema, mismong PNP chief na lang, hindi pa ho alam, hindi ho ba pwede nating isama ho yan, gawin nating batas yan sa PNP na requirement na para maging PNP chief? Sana sir, kung kasing tulad nyo lahat ng naging PNP chief, matikas at magaling, okay lang. Kung yung mga katulad nito na parang ewan natin. Pag-aralan natin kung pwede yan isa batas. Pero sa nakita ko kasi, hindi man kailangan maging abogado ka para may logic ka at para alamin mo yung batas. You can read and you can study and study. Kahit na hindi ka lawyer, meron ka naman mga staff dyan na lawyer na magbibigay sa iyo ng legal advice. So, ang importante dyan sa pagiging chief PNP is well-rounded ka. Well-rounded, kompleto ka sa mga kinakailangan pagdating sa leadership, management, administration of the Philippine National Police. Hindi man talaga kailangan abogado. Ang pinaka-requirement nga dyan, hindi nga pagiging abogado, kundi at least may masteral degree ka. Graduate ka ng isang master's degree. Yan ang nakalagay doon sa mga requirements sa pagiging chief PNP. So, tingnan natin. Senator Bato, kahapon nabanggit niyo po yung vlogger-vloggeran. Ang dami tuloy nagtatanong dito, sino ba yung vlogger-vloggeran na nabanggit niyo kahapon? May nabanggit kayo kahapon na vlogger-vloggeran na nagpunta doon, na tinatanong tuloy nila. Sinugod na ng SWAT. Yun. Ang Davao. Vlogger-vloggeran. Wala lang, dinugtungan ko na lang siguro yung sinabi ni Senator Torre, no? Parang, Senator Robin ba? O, Senator Robin, may sinabi si Senator Robin. Pero General, Senator Bato, isang tanong lang bago ko ipasa kay Coach Oli. Nakarating po ba sa inyong atensyon yung si General Torre ay merong persona non grata sa Samar at ngayon po pinipetisyon sa Davao na gawing persona non grata din? Pilipinas na. Well, narinig ko yan. Nung nasa Samar ba siya? Samar? Sa Samar siya assign? Opo. Certain, mayroong syudad ng Samar, yung Calbayog City ba yun? Na nagdeklara sa kanya bilang persona non grata. Narinig ko yan. Narinig ko yung impormasyon na yan.
Coach Oli. Senator Bato, itong magandang nangyari, no, nawala na daw yung di umano yung mga pulis dyan sa harap ng KOJC. At maraming nagsasabi, including me, na pakitang tao lang yan kasi may hearing pa eh. Kasi didikdikin yan. So pagkatapos ng hearing, kasi nadinig na natin yan, yung hindi pa papasukin yung EDCA, pero nakapasok, yung mga ganyang kwento, alam na natin. So after the hearing, chances are 99% babalik yan. Hindi ba pwede natin... Maghihiring tayo uli para matanggal. Kung ayaw hintuan yan, hindi na natin hintuan yung hearing. Huwag natin hintuan yan. Maganda yan. Maganda yan. Maganda yan. Kasi sigurado yan. Kasi babalik-balik yan. Dahil yun at yun ang ididikdik dyan sa Senado. Yan ang ilalabas nila dyan. So, ewan ko. Kasi itong ginagawa nga ni dahil nga nabanggit pa nga ni Mayor Baste, gusto niya nang sampalin to si Torre. At itong kapalpakan at kasinungalingan nito ni Marbil. Ito'y posibleng kasinungalingan ulit yung pagtanggal ng mga pulis niya sa harap ng KOJC. Pero at least meron na, Coach Oli. Meron na development. Pero band-aid lang yun. Sana lang maging consistent. Hindi, kaya nga tayong mga vlogger-vloggeran, tayo magkakalat niyan. Anuin natin ngayon. Atin ngayong ipapakita na kung babalik yan, may papakita natin kay Senator Bato. Huwag tantanan. Oo, tama. Sige. At saka baka makauwi ako next week. Personally, Ben, i-speak ko yung harapan ng QGC. Ayun, yun ang pinakamaganda. Pero sir, wag niyong i-announce. Kasi pag in-announce ninyo uuwi kayo, titino lahat yan. Biglang magda-ID na lahat yan. Baka pati isabit nila mga medalyo nila. Surprise visit. Surprise lang, kadayawan Surprise. Pagbaba ko sa aeroplano, paglabas ko sa airport, kakanan lang ako diretso para matingnan ko yung sitwasyon ng KOJC. Tikman nyo na rin yung waxy, sir. Masarap po doon. Yung Waxis, yung bagong... yung sa airport, yung... Dating McDonald's. Dating McDo doon, naging Waxis na yun. Homegrown yun, sir. Masarap yun. Sa Davao lang meron nun, Waxis. Yung Coach Chicken Sandwich. Burger? Opo, yung Boss D Burger, tigman nyo. Talagang once you go black, you'll never go back. Yun. Pero kung gusto nyo ng kasama, Senator, nandito kami 5 na kami. Sabihan nyo lang kami, sasamahan ka namin. Motor tayo doon, Senator. Kadayawan pa naman, Senator. Pero matanong ko lang ulit bago natin bitawan si Senator Bato. Trabaho na ba ng SWAT ngayon mag-checkpoint? Yun. At gagawin na ba nating traffic police ang mga SWAT? Dapat hindi yan maling deployment talaga yan. Ang dami ng mali, sir. Ang dami nga. SWAT ay special weapons and tactics para lang yan sila gagamitin sa special situation. Hindi yung normal na police duties, police functions na pagkakandak ng checkpoint. Dapat hindi nga yan dapat pinapakita sa publiko Nakatago nga lang yan sila dapat. Kung mayroon lang emergency na kailangan ng respondihan ng SWAT na nangangailangan sa kailang expertise, saka yan sila nilalabas. Parang nakatago lang yan sila dapat sa kampo. Marami na talaga, Senator Batong, kapalpakan to si Sir Marbil tsaka Sir Torre. Tapos, sabi nga nila, kaya tinanggalan ng security itong si BP Sara dahil sila ay nagtitipid sa pulis. Kailangan nila na mas maraming pulis. Tapos magpapadala sila ng SWAT, gagawing traffic police. Tapos gusto nila magpatira ng 1,500 na pulis sa loob ng KOJC in 1 month para maghalughog doon. At pag-initan si Pastor Kibuloy. Akala ko ba wala na magagawang trabaho yun. Wala na. Akala ko nga, tinitipid nyo yung pulis para ikalat kaya binawasan si... Pero lista ba yung hinahanap nila? Kasi ang pagkakalam ko, Coach Oli, nung si Marwan inoperate, hindi ba ilang SAF lang ang pinadala? Pero dito 1.5 ba? 1.5. At hinahanap sa aparador. Matindi. Hindi kaya nainggit lang sa atin yun. Baka gusto nilang maranasan yung nararanasan Pwede natin. naman, kasi naka-open nga ang pinto ng KOJC sa lahat. Pwede naman silang makipag-usap. Master Judea. Senator Bato, sa mga nangyayari po ngayon dyan sa Davao, sa tingin niyo po ba mas maganda kung papalitan na lang yung regional director? Ayun. Yun. Para maayos lahat? If I am the chief PNP, I will do that. Pero kung
Yung nga, may instruction sila coming from nakakataas sa kanila na ipadala kita doon para gawin mo ito, gawin mo yan, then that guy has a mission. May mission siya doon para kaya yung pinapunta doon. Yun. Yan, ngayon dahil Yan, tayo. Kailangan tayo mag-stop. Tumayo ka. Tapos ang usapan. Si Senator Hindi, Bato. Senator Bato, yan talagang inaantay ng taong bayan sa inyo kasi siyempre kayo yung taga Davao, kayo yung may otoridad, kayo yung dating PNP chief. Alam nyo kung palpak o hindi eh. Alam ninyo yun. Kitang-kita nyo naman sir yung nangyayari. Buti naman at sinabi nyo na kung kayo yung PNP chief, namamasyal na lang yan. Baka malay mo naman, sundin. Pero ano pong balita, Senator Bato, doon sa, yung ibabalik daw po. Salamat pala, by the way, doon sa pag-i-insist ninyo na maibalik yung 31 na trusted security ni Madam Inday Sara. Meron na po ba kayong update? Wala pa. Papaloopin natin yan. Ay, thank you. Papaloopin natin yan. Dapat ibalik talaga yung trusted niya, yung mga tauhan niya na dati na. Hindi yung mga baguhan na hindi niya kilala. Para at peace siya sa mga gwardiya niya. Komportable siya dapat. So, papaloopin ko yan, ha? Papaloopin ko yan. Thank you, sir. Thank you for reminding meron ka me. pang tanong? Gusto ko lang itanong to sa'yo, Senator Bato. Sa tingin nyo ba, sino ba nag-uutos sa kala Torre dyan sa mga ginagawa nilang kabulastugan dyan sa Davao? O kaya baka hindi kaya to? Kusang kagustuhan na ni Marbil? Ganon? Imposible mangyari yan. Imposible mangyari yan. O kaya hindi kaya, baka si Pero sir, meron daw foreign entities may mga foreigners daw. Yung pong nireport sa atin, dyan sa yung hindi pinapasok yung SMNI doon sa Tamayong, meron daw pong mistiso na naka-disguise, parang nakamaskara lang, naka-shades, pero alam daw nila na mistiso na nakatayo lang. Kasi parang matangkad nagbibigay ng instruction. Kasi sabi ng mga native natin doon, baka yun na yung matangkad, nag-uutos, no? mistiso. So ano pong masasabi niyo doon? Parang mukhang pinakikialaman na yata tayo ng hindi Pilipino. Kaya nga parang Marawi Seeds na merong reinforcement na tumulong doon ng mga puti, di ba? May mga puti na technicals nila, yung technicals nila ginamit ng armed forces. Technical capability. Baka ganun nangyari. Hindi lang ako sigurado ako, speculation ko lang yan. Pero baka nga, ganun. Kung totoong foreigner yung nandun. Pwede po ba natin What's his business? What's his business in that area? Di ba? Pwede po ba nating i-confirm to sa PNP kung totoo itong mga ganitong bali-balita? O kasi syempre medyo delikado to. Kasi sovereignty ng Pilipinas pinag-uusapan dito Galit nga tayo sa mga Chinese sa South China Sea. Next hearing, itatanong natin yan. Sir, speaking of next hearing, pwede po ba akong makisitin? Biro lang po. Biro lang po. Welcome. Para Welcome kayong lahat doon. Magtatanong po ako sa inyo para kayo na lang po magtanong sa kanila ng kasi may mga talaga meron po talaga. Ito, isa pang question, banat pa importante to. Pwede po bang kumain dyan sa Senate pagka nagsisession kayo? Oo nga pala. Kasi meron pong nagagalit kay Senator Robin Padilla, gawa ng kumakain daw siya habang nagsisession. Blager-blageran po. Hindi session yon. Pag session, bawal talaga. Dahil formal pag-session. doon. Pero yung hearing. Hearing pwede. Yung hearing lang, pwede kasi sinasabihan natin yung ating mga resource person dahil in the interest of time, kinukulang tayo ng oras, pwede working lunch tayo habang nag-uusap tayo, may pagkain dyan sa gilid, kumain na lang muna kayo, working lunch. So, wala pong problema dyan kung kakain ka during hearings. Malinaw. Malinaw naman pala Ikaw talaga may kabyo. Grabe. Hindi baka ito yung tinutukoy ni Senator Bato na vlogger-vloggeran. Ewan ko. Kasi Hindi na nga matandaan ni Senator Alam mo, may kabe, napapansin ko sa'yo, ang galing mong tumarget sa mga gwapo
Puro mga gwapings ang nakikita nito eh. No? Oo, Si Senator Robin, no? Senator Bato. Oo. Kayo laging mga laman ng vlogger-vlogger na Oo, yun. kayo po lagi laman ng ano, Hindi no? kilala Mga ni vlog, no? Senator Bato yung mga ganong Hindi, vlogger. hindi. Kaya nga vlogger. Bali, ipapaalala ko sa'yo, Senator Bato, gamit niya dati to, na binato niya. Oh, binato Dito. niya yun dati. Oo, dati taga dito Oo, yun. dating tiga dito yun. Ngayon, ano na, she's passed away. Oh, bakit tayo? Ano na natin? Final question and then hingan natin si Senator ng mensahe para sa sambayan ng Pilipino. Sige, Senator Bato, final question. Yes. Sana po, itong susunod na hearing natin, sana po talaga mapa-attend natin si Secretary Abalos. Kasi, sabi nga ho, di ba, nung ni Jay kanina, hindi ho makasagot yung DILG spokesperson nila. Maganda nandun si Secretary Abalos. Yun lang naman, actually, hindi naman question, is request po. Yes, in-emphasize ko yan sa yung instructions na yan sa COMSEC, no? Yung committee secretariat natin na talagang padala ng invitation si Secretary Abalos para magbigay linaw siya doon sa 10 million na pabuya, yung reward na ino-offer niya na sabi niya ito'y galing sa mga private individuals. At sinight nga ni Atty. Torion na maglabag daw yan sa Code of Conduct and Ethical Standards ng public officials and public employees. So, pasagot natin yan sa kanya. Pasagot natin sa kanya Sige yan. po. Kung totoo ba yan? Saan Senator galing? Bato, bago po yung inyong huling mensahe, antayin ko po yung imbitasyon niyo sa akin po, papunta din sa Senate. Biro lang po. Di, malay mo sa susunod, Banat Bay, talagang papatawag ka na ng Senado. Gigising ka maaga. Oo. Ilistay ko, ilagay kita sa list of invitees. Mas makokontent po ba? Makokontent po ba pag pumunta lang doon? Baka makontent po. Daming Hindi, wag lang si Ontiveros. Pag nandun si Ontiveros, delikado tayo dun. Pero pagka si Senator Bato, Pwede. Oo. tsaka pupustura ako na maayos kasi nakakaya kay Senator Bato ang bogi-bogi Sige, ni sige. Sir dun eh. Pero Sir, po- mensahe naman po sa kababayan natin at lalong-lalo na sa mga taga Davao City na umaasa sa inyo. Well, sa ating mga kababayan dyan sa Davao City, lalong-lalo na yung mga medyo na-intimidate, na medyo na inconvenience by what is going on right now. Masasabi ko lang sa inyo is, ito yung mga pagsubok lang sa panahon. Malalampasan rin natin ito. Malalampasan rin natin ito. We should survive as a community. Magkakaisa lang tayo. Andyan yung ating local government. We take the cue from our city mayor. Kayang-kaya natin malampasan ito basta tayo nagkakaisa. Wala pong imposible kapag tayo nagtulong-tulong at nagmamasid, nagmamatsyag at vigilant sa lahat ng mga pangyayari. So, yun lang po ang aking mensahe. Tayo magkakaisa at magtutulong-tulungan. Kayang-kaya natin ito lahat. Maraming salamat. Maraming salamat po, Senator Bato de la Rosa. May utang ka pa sa aming ride at saka sugba. Oo, marami ka ng utang sa amin, sir, ha? Saan ba gusto nyo mag-ride? Sa Davao o dito sa Kahit saan po. Manila? Tagaytay na lang, layo no dapat. Kahit saan, sir. Basta... Actually, nakakasalubong namin kayo sa pagpunta sa Tagaytay minsan. Nakikita namin kayo. Nahiya lang kami lumapit. Sige. Hihiya ka pa. Kuwan tayo. Ride tayo on time. Sige. Itik kayo. Sayang. Kulang na kulang talaga yung ating oras kasi napakadami pa natin mga tanong pero alam namin busy rin kayo. Kaya maraming salamat po, Senator Ronald Bato de la Rosa, Republic of the Philippines Senator. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. Maraming salamat. Senator. Sa inyo mga banateros. Thank you very much. Naku, napakamalaman. Talagang inaantay talaga nila yung yung sagot ni Senator Bato dun sa kung sino yung vlogger-vloggeran. Oo, talagang miski sa live stream ko kanina, yun ang hinahanap nila. Hindi, baka nga si yan yan. Baka nga si Mike Happy yun. Huwag mo nang binabanggit. Ano yun eh? Si Voldemort. Boyfriend mo ba yun? Bakit?
Hindi, nagigil talaga ako dun eh. Kalma, easy Mga lang. ganun yung labi nun eh. Oo. Baka magagalit yun. Pagka inaano yung labi niya, alam mo namang asset niyo, baka ipa-insure niya pa yun, ha? Lalabang kami. Pero napakahusay, ha? Hanggang Alam pa natin pag-uusapan dito. Lalaban ako. Hindi ako natatakot Hindi ako natatakot sa'yo, Banat. Pero good news. Good news naman tayo. Sige. Congratulations kay si Carlos Yulo ng gymnastic. Standing ovation, Carlos. Palakpakan natin ang Parang dapat gusto kong tumalon. Walang yan, hindi na makatayo si Jay Guevara. Nag-e-exercise Ay, Amerikano mo, ha? Naiipit yung basta, Congratulations. Congratulations sa iyong dalawang ibinigay na kakarangalan sa bansang Pilipinas, 2 ginto. 2 ginto. Oo, dalawa. Oo, kaya nga lintik, ang daming perang papasok. Kaya nagkakagulo. Oo, Alam mo, alam niyo, Boss Dada, hindi niyo natatanong, ayan ang trip ko dati. Gymnastic ka, no? Kala ko sa trip mo. Hindi, grabe ka naman. Hindi ako si Mike Abbey. Kala ko yung gymnast. Walang iya. Trip ko yan. Trip mo lang. Pag lalo tinahabol ako ng barangay sa amin. Parang pangarap mo yan. Ha? Pangarap mo yan. Oo, nun. pangarap ko Oo, yan. para ka rin presidente kaso- natin, maraming pangarap na hindi magkakatotoo. Pinatay niya si Mike Abe. Kaso tumaba. Pass away. Pero congratulations Carlos Edriel Yulo sa iyong 2 gold medal at balita ko napakataas ng standing ng Pilipinas sa medal tally ngayon. Kaya may mga pag-asa pa tayo yan sa number 22 tayo. Uy, ang taas niyan. 'Di ba? Meron tayong 2 ginto. At yun lang. Pero okay na at least ginto. Meron pang mga susunod na may mga para nagka-qualify pa tayo ng mga athletes. Alam ko meron pa tayo sa boxing na ine-expect eh. Wala pa ako dyan. Pero again hindi natin Kung nandyan ako. Sandali lang, batiin muna natin si Ma'am Reshelyn Robinson. Oy, Ma'am Reshelyn Robinson. Yun, ang ating subscriber na bumisita dito at personal na binati ang ating birthday boy, si Banat Bay. Siyempre, yung tatay namin nandito rin. Yes, ni Cristobal. Magandang gabi sa iyo. Magandang lalaki ka pa kaysa sa mga anak mo. Ay, siyempre. Ibang klase. Urig yan, urig. Original Mas yan. mas baby face siya tingin kaysa dito sa dalawa eh. Balita ko nga, itong nangyari kay Carlos Yulo, ang dami ngayong mga Pilipino na nag-i-stretching na. Oo nga. Ako nga, gusto ko na eh. Oo. Talagang mukhang gusto lang nila. Kasi lintik, parang umabot yata ng 100 million. Yung cash price na kanyang iuwi. Pero totoo kaya yun? Saan na ba galing Kay yun? Senator Bongo. Ay, hindi, yun. 30 Sure million. yun. 30 million. Kay Senator Risa Ontiveros, di ko alam kung magkakatotoo, 23 million. Santiveros! Oy! Tapos meron pa sa ang maganda ron, Coach Oli, yung gustong-gusto natin, yung Unli Gas eh. Oo, yun. Yung Unli free, gas. yung free gasoline. Tsaka yung buong Unli buhay Fly. niya. Unli Fly, Tsaka yung tsaka Unli Miles. Oo, yun ang Sarap maganda yun. talaga doon. Pero mayroon pa siyang Unli Mang Inasal. Yun. Pero sa susunod, pag nanalo ka ulit, pangatlong gold, may Unli Waxis ka na. Yun. Sagot na ng sagot na ng KOJC yan ha. Unli Boss D Burger. Yun. Oo. Banat price. Pero sana totohanin. Kasi naalala mo may dating ganyan din. Oy, pero binigay ni yung kay Onyok. Binigay ni Ni Pangulong PRRD. Duterte. Oo, kung hindi pa napuna at hindi naisumbong kay PRRD, hindi ibibigay makukuha yun. ni Onyok yun, Diba? 6 million. Pinagdiwang natin yun, tapos yung mga dilaw na gobyerno noon, hindi naman pala binigay. Hindi, tsaka kasi mamaya, sumabay lang sa hype. Kasi trending ngayon yan eh. Oo nga. Tapos bandang uli, hindi naman pala din ibibigay, di ba? Dapat bago i-announce, collect muna, no? Oo. Kaysa announce ng announce. Pero yun na yan. Tawag dito, makukuha niya na yan sigurado dahil may social media nakakalat. Nung panahon kasi ni Onyok, wala pag social media walang magraran. At least ngayon, meron, palagay ko, tutupad naman ng mga yan. Mamaya't maya. Pero ang daming pera ng Pilipinas, no? Kung alam ko lang talaga, nagano ako. Ba't kaya sa ganyan, no? Ang dami nilang Hindi, kasi talaga namang magandang karangalan yan. Hindi lang, parang... Yan mo na nga. Ano naman to, importante rin naman sa atin to kasi parang nakasubok tayo manalo ng isang ginto noon kay Heidelin Diaz pero ngayon, dalawang ginto. Sa isang sa isang sport at isang tao. Talano kaya yan? Talano? Ito, at least ito, totoo. Tunay Yan ang tunay na totoong gold. ginto. Talano. Yung gold dun dati na sinasabi nung wala, napunta sa naging naging abo eh. Vlogger na lang natira. Nung nakita ni Mike Tae yan, sabi niya, wow. Napaganon siya, wow. Tapos napakagat labi siya. Kita niyo yun? Macho. Kita niyo yun? Umano, no? Sabi niya, macho. Wow. Pag-helicopter to.
Oo. Hindi, I mean, tumatambling yan, di ba? tabi. Umiikot-ikot. Eh baka mag-quit na sa pagiging vlogger yun. Wala. Baka mag-ganyan na lang para... Oh, Master Judea, final message sa ating mga tagapanood. Okay, so lagi na lang baka mapagbatsyag. Mag-iingat po tayo, lalo-lalo na pabago-bago yung panahon, katulad na ganyan sa ating... Motor pa mo. Motor pa habang umuulan. Sige, galing Iba na mo. yung boses ni Master Jude. Sige, ako Nawala naman. na. Ako naman. Ang aking mensahe kay Master Judea, wag magmumotor nang umuulan. Ayan, siya excite eh. Ayan, tuloy, may sakit. Ayan. And maganda, napakaganda nitong palatuntunan natin ngayon dahil nakausap natin si Senator Bato de la Rosa at karamihan sa mga tanong natin ay nasagot talaga, lalong-lalo na yung mga importante. Kaya talagang lagi kayong manunood sa Banatero sa SMNI dahil dito malupit talaga ang mga guest natin. Ayan, si Jay Guevara, final message, hindi final destination ha. Magkala ko, final pass away na naman. Final message mo. Ano ba? Wala. Wala? Sige, Coach Oli, wala daw. Blager-blagerang ka. Blager-blagerang ka talaga. Congratulations kay nakadalawang ginto tayo para sana i-celebrate na lang natin at matuwa tayo sa success ni Carlos. Huwag na po nating dagdagan pa ng chismis. Kailangan... Ano naman chismis kasi dyan? May issue kasi ngayon yun. Deserving naman niya yan, pinaghirapan niya. Siguro ang dapat nating pinag-uusapan sa kanya, paano yung discipline, paano yung training, paano niya nagawa. Yung meron tayong matututunan, hindi yung may nagawa na po yung tao at chichismis pa natin. Kawawa naman spare na natin yung family niya. Kung may problema sila, sa kanila na yon. Yes, balatuan na lang. Tama, Balato naman, congratulations. Banateros, baka naman. Tuloy ang training. Yes. At nga pala, batiin ko lang yung lola ko, tsaka yung tita ko na nanonood ngayon sa atin. Lola and tita. Si Nanay Mirna, tsaka si Tita May at sa mama ko si Claire Marie Guevara. Yo. Mga ko yan, fans ko yan. Okay, maraming salamat po sa lahat ng bumati. Nandito po yung nyo. Meron pa po tayo hanggang mamayang gabi. Oo, hanggang alas 12 pa yan. Gusto nyo pang magbati doon, magpalipad ng mga ng mga greetings. Greetings. Pwede yun. And anyway, maraming salamat po at sana doon sa pinag-usapan natin, again, wag naman po natin lahatin ng pulis. Marami hong matitinong pulis. Nagkataon lang yung pinuno nilang hindi matino. Okay, so lahat, maraming ho dyan, maraming na gano'n. Sila ho, wala hong pakialam sa politika, nagsisilbi lang, nagtatrabaho para sa pamilya. Kaya lang meron talaga tayong nilagay na pinuno na medyo namumulitika at medyo walang alam. Ganun ho talaga ang buhay. So, pero wag ho tayong magagalit sa pulis, ha? Ulitin po natin, wag ho tayong magre-rebelde sa pulis, sumunod ho tayo sa batas, wag ho natin silang aawayin pangkalahatan dahil hindi naman po silang lahat ay pumapalpak, yung pinuno lang. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo ulit mga Banateros dito lang sa SMNI. Pagtama, palakpakan, pagmali, banatan. Ako po si Banat. Bye! Ako naman po si Coach Oli. Ako naman po si Boss Lada. At ako naman si Master Judea. At ako naman po si Jay Guevara. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal.